Nakaambang tumaas ang singil ng kuryente sa susunod na taon. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipasa sa mga consumer ang pambayad sa reserbang kuryente ng National Grid Corporation. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Inverter refrigerator ang gamit ni Noel sa bahay. Nakabentilador din siya sa halip na aircon. Pero ang bill niya sa kuryente, pumapalo pa rin sa 10,000 piso. Malaki yung mga pamilya natin, maraming gumagamit, kaya lalong lumalakas ang konsumo ng kuryente. Lalo tuloy siyang nangangamba dahil sa nakaambang taas singil sa kuryente. Simula Enero, 12 sentimos kada kilowatt hour ang idaragdag sa bill sa Luzon. 12 sentimos din sa Visayas, habang 3 sentimo naman sa Mindanao. Naunang pumayag ang Energy Regulatory Commission na bawiin sa mga consumer ang pambayad sa reserbang kuryente ng National Grid Corporation noong Pebrero. Higit 3 bilyong piso ang ipinagpalibang singilin dahil sa mga brownout noong tag-init. Uunti-untiin ang koleksyon kapag ipinatupad na ang dagdag singil. 3 buwan ang itatagal nito sa Luzon at Mindanao. 6 na buwan naman sa Visayas. Kaya ngayon pa lang, aminado ang mga tulad ni Noel na wala silang magagawa kundi magtipid sa kuryente. Ano na? Sa ibang mga loyalista may tanong ako. Kasi 'di ba, sinasabi nyo, no? Kaya naniwala kami. Kasi sinasabi nyo na pag ang mga Marcos nakatungtong sa pwesto, bababa ang singil sa kuryente at tubig. Bababa ang bigas at mga bilihin. Kasi yun ang tatay niya. Kasi yun ang nangyari sa tatay niya. Explain nyo yan. Diba? Ang saya-saya. Alam nyo mga Lods, kung sa panahon pa yan ng Duterte administration, kung sa panahon pa yan ni Tatay Digong, basta-bastang tataasan ang singil, ay, papalag si Tatay Digong. Pero ngayon, pumapalag ba si President BBM pag may mga ganyang taas ng singil sa kuryente at tubig? Wala, no? Kasi wala naman siyang pakialam sa atin. Ha? Diba? Wala siyang pakialam sa atin. Kasi kung may pakialam yan, hindi niya iaalaw ang mga oligarko, mga malalaking negosyante at mga may-ari ng kuryente at tubig na tataasan yan kasi ang maaapektuhan at kawawa ang mga, 'di ba? Ang mga Pilipino. Pero walang pakialam eh. Walang pakialam eh. Kaya alam niyo mga Lods, masarap talaga magkaroon ng isang presidente na may pakialam talaga sa mga Pilipino. Lalo na dyan sa mga bayarin, di ba? Naalala ko sa Duterte administration kay Tatay Digong, yung tataasan ng singil sa tubig, di ba? Nag-react nun si Tatay Digong. Siya mismo ang nagsabi, sige, taasan nyo yan, papasara ko kayo. Di ba? Kasi iniisip ni Tatay Digong ang kapakanan ng mga Pilipino. Pero ngayon, grabe, ang saya-saya nila. Talagang bumabawi, no? Bumabawi sila ngayon. Tapos may presidente tayong walang pakialam.